Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of Hello ECU. Conversations that matter. Real talk. Philippine Standard Time, it's 11 minutes after 3 in the afternoon. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Iloilo. Hello, is it you? And welcome to Real Talk. Kaupon siyempre ang inyong partner sa Kahanginan. This is Heinz. And this is Sir Gab. And of course, for the next 1 hour, mga abyan, we will be discussing and we will have actually invited somebody who's so special. And I think the name is like a household name, no, for all of us. So, ipakilala natin siya in just a short while. But anyway, we'd like to take this opportunity to invite everybody, especially those who are tuned in subong sa ating mga radio dial. That is 585 Radyo Pilipinas Iloilo, nga magpadala sa ilang mga comments or questions, no, sa ating discussion for today. And for those who are tuned in, for those who are locked on sa ating social media page, via Radyo Pilipinas Iloilo or sa atin yung Iloilo Science and Technology University Public Information Office nga Facebook page, you could also send in your comments or questions dira iya. Sir Gab, I know that you are personally close, no, sa atin nga pag-interview in just a short while. Would you like to do the honor, Sir Gab, to introduce him now? Yes, madamong inyas naman Sir Heinz. Of course, it is a privilege nga upod naton subong hapon sa aton nga programa diri sa Real Talk. Kalipay ginaton nga kadugay-dugay na naton nga look forward nga mapakig-upod naton sa subong sa aton nga programa. We are privileged nga in spite nga holiday subong gitagaan niya kita sang Chimpo. And we would like to welcome our Regional Director of the Commission on Higher Education, Dr. Aul F. Muyong, our former president, our first university president will be coming, joining us sa aton subong nga programa sa Real Talk diri sa aton nga Hello Isatyu nga program. Mayong hapon sa tanan. I feel this is so special on a holiday nga upod ta ang duha ka presidente, no, sa Iloilo Science and Technology University diriya sa atong nga programa nga Hello Isatyu Real Talk. Real talk. Bantayan ta because these are actually divided. This particular segment show, I mean, no, divided into several segments, press, no? Yeah. And we've actually managed to come up with topics nga I think interesan gid sa aton nga mga tagpalamati in just a short while. So yes, exactly. Tod sa Sir Heinz kaya may balaan naton kay isa gid ni siya nga prime mover nga man nakalabot kita subong sa sini nga programa naton diri sa University paagi sa aton nga partnership with Radyo Pilipinas, Sir Heinz. Aha. All right, Philippine Standard Time, it's 14 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik ang atong nga programa. Ini ang Hello Isatyu Real Talk. Alas 3 na. Magpamati na sa Hello ECU. ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello ECU. Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon, Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies
upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISAQ President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa tag sa Kamiyerkules. Study Bright, ang programa naging disenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, tag sa Kawebes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ISAQ may global collaboration sa international advancement. Kag sa tag sa Kabernes, kanta si Miss Gida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it. Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkuluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISAQ ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ISAQ, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISAQ. Enroll now! Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Real Talk. Philippine Standard Time, it's 18 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik sa gihapon ng inyong Hello Is It Your Real Talk. Kaupod si Heinz. Kag Sir Gab. And of course, just like what we've said earlier, kaupod na subong ang isa sa mga pinaka-espesyal nga naging bisita ya sa atong programa. Special, no? Kay Babal, anta na karon kung nga naghahamba kami nga pinaka-special. In fact, the very reason why we're having this conversation now is also part and parcel the efforts ng atong bisita. No less than, ladies and gentlemen, join us in welcoming Dr. Raul F. Muyong, our Regional Director of CHEDRO 6 and our former University President diriya sa Iloilo Science and Technology University. Sir, mayong hapon sa imo. Maayong hapon Sir Heinz at maayong hapon Sir Gab. Maayong hapon sa tanan nga tagpalamati sini atong pantog na programa Hello Is At You kag sa tanan nga mga estudyante, manunudlo kag mga empleyado sang Iloilo Science and Technology University. Maayad gid nga hapon sa atong tanan. Sir, kabamuno gikusimo kay do ka pilang beses gini nga na-postpone ang inyong Sir Heinz, no, nakapilagin nga tinion nga we're trying to have this schedule, but we're happy gid sa subong nga hapon nga sa din pati kami nga duha dungan gid nga nakahatag sang tinion nga makabalik ako liliwat nga magiging partner sa aton nga makapungko bilang partner mo sa aton nga programa nga Real Talk. Of course, privilege kita nga kaupod naton subong si Director Muyong, no, sa aton nga programa. Sometimes I wonder ano itawag ko kay sir. Ma-director na ako, ma-sir. But anyway, mga kabiyana, for those who are just tuned in, no? Ang atong nga bisita, si Sir Raul, ang atong ginalantaw diri balan, apart from being the university president, the former university president of Iloilo Science and Technology University, the first university president, then he went on to become the director for sang Commission on Higher Education. Then eventually, nagbalik din siya sa aton sa Region 6 as the Regional Director of CHEDRO 6. No? So, ang aton nga pinakauna ka pamangkot, which I think is also similar to the rest. Ano bala ang nabulig, sir, kung may ara manggid? No? Ang those
positions that you actually held before into becoming into who you are at the moment as the regional director sa aton yung Commission on Higher Education 6? Very relevant question gid ina Sir Hines ano. So una sa tanan, I was prepared by the university for a position in the national government agencies. You know? So my 12 years as experience as a campus administrator sa ISATU Migao Campus and my more than 8 years as president sa Iloilo Science and Technology University is more than enough na nag-prepare sa akon para mangin director for sang Office of the Institutional Quality Assurance and Governance ng Commission on Higher Education sa Central Office. Of course, with all those experiences, I believe I was able to perform the task given to me by the Commission on Higher Education. I was able to contribute to the policy formulation, policy implementation that affects the Philippine higher education institutions in this country. Do you think, Sir Raul, ang being the university president has been an advantage in your part pagpungko mo dito sa OICAG sa Central Office of the Commission on Higher Education? National level, sir. National No? level. National level, Bilog nga no. Pilipinas ang imong coverage. Pagsalang mo sa CHED, bilog nga Pilipinas dayon ang imong gina-oversee operations. Do wala man nawag ko si Sir Raul. If you are grounded as a leader, you are prepared sa any kind of work, no? It may be a regional in scope or a national in scope. Iti naging partner na sa imong life, no? Being a leader sa isa ka educational institution. So the scope is larger, is a national in scope. But of course, if you have qualities of being a leader, you can handle any kind of situation. Pwede mo siya matrabaho ang anuman yung klase ka o trabaho ang ihatag sa imo. And the experiences that I have gained through my being a president and a campus administrator for almost 20 years really made my work easy sa national government agency. So I am dealing with different kind of people. Of course, sa university president ka, ang pressures may sa ibabaw, sa idalom, may sa kilid, may pressures, no? But in the national government agency, like CHED, for example, damo pa ng pressures, no? All kind of pressures are present. Pero if you are grounded and you are just true to your mission as a director or as a leader, well, that pressures will not affect your performance sa imong trabaho. Sir, may ginanamin ba ang inahambal nga daw institutional legacy pag-abot sa konteksto sa public higher education? When you were the university president, when you had your share also being a campus administrator, and all the other positions that you handled before as part of the so-called roots nato nabi, no, in the whole spectrum sang institutional legacy. Yeah, when I ran as president sa university, ang mantra ko was still, no? I serve, I care, therefore I serve. So the philosophy of servant leadership, no, amo ginang nag-guide sa aton kay being a leader, you should not be served, but ikaw ang mag-serve, no? So kung servant leader ka, ang primary goal mo is, of course, to serve the people, to serve your employee. Ang gina-prioritize mo ang growth and development sa employee. Kaya I'm happy na the people whom I have mentored, ng mga leaders mo siya. So ano nang pinakadako nga ligasiya sa isa ka leader, na you were able to create or develop leaders among your team. So ang kanyang isa pa, I always emphasize na leadership is not a position, no? It's about your behavior. So kinahanglan kung leader ka, you should be true to yourself. Kasi ang position na ina temporaryo lang na iya, no? Time will come na kung wala kang sa position, of course,
ang treatment sa imo sa mga tao parehas man gyapon. Hindi sila nga pagka wala ka sa posisyon daw hindi ka na makilala because you deal differently sa mga tao nga ginhandle mo when you were a president or you were the director of the particular office sa Commission on Higher Education. So just be true to yourself and be able to help people nga ara sa imo nasakupan. And of course, the best legacy is I was able to make Sir Gab the president of ISATU. Yeah, thank you, Sir Gabs. I could really testify sang ginhambal na ni Sir Raul nga ang isa gid ka quality siguro institutional legacy nga nabili niya diri sa aton sa university is developing a lot of leaders no sa aton nga institution. Kaya ako I've worked under sa leadership ni Sir Raul, ginging daw feeling ko ging hone niya gid ko nga magiging what I am also today. So I think isa gid na sa kadako-dako nga factor nga nakabulig man sa akon. Not only sa akon, sa iba naton diri sa aton nga team sa management sang university. So curious lang ako Sir Raul no. So before kita mag-proceed sa next segment naton kag mag-break siguro is that ang during your leadership diri sa university, look forward mo gid man someday you will be part of the national leadership, lalo na sa Commission on Higher Education? Well, it was not in my plan tungod kay ang ako ng plano after the presidency kaya mo nang tanong pamangkot sa mga presidents no what after your presidency what's next. So I always tell them na I go back to where I came from. So sa classroom, I have to teach. But of course, opportunity comes. There was an invitation. I will be serving the national office, and I considered it as an opportunity. If I could share my talent, I could share my expertise. Why not share it in a larger scale, no? So opportunity na, and I grabbed the opportunity, and with that, I was able to help also the commission in especially sa mga policies formulation, policies implementation. Nag-enjoy subong sa aton yung mga faculty sa mga state universities and colleges, kag sa mga local colleges and universities, and of course sa mga private higher education institutions sa bilog ng Pilipinas. 27 minutes after 3 in the afternoon, Philippine Standard Time. Sa pagbalik ta mga abyan, mangkuton ta naman si Sir Raul. Kaya bala mo, as I was saying earlier, ang rason kung we are even having this program was also partly sa efforts ng aton former university president as continued of course ang aton yung bagong presidente subong si Dr. Gabriel M. Salisli Jr. Pero sa mga wala nakabalo, there's actually a very interesting, should I say, journey no sang nag-umpisa ang ining klase sang engagement naton to where we are now. That's why we will be asking the man himself kung ano sini ang ginhalinan, paano ini nagkadto diri, kag paano nga subong may programa kita diriya sa Radyo Pilipinas Iloilo, the birth sang aton nga mga university radio programs. Anyway, before we pause for a commercial break, again, please don't forget, you can tune in sa atong 585 Radyo Pilipinas Iloilo or sa aton nga mga social media pages diri sa Radyo Pilipinas or sa atong Public Information Office. Siyempre, sa pagbalik sa inyong Real Talk, kaupod siyempre si Heinz. Kag Sir Gab. Philippine Standard Time. It's 28 minutes after 3 in the afternoon. Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ISATU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon. Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISATU President Dr. Gabriel M. Salisbury Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka
maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sang kalibutan kung sa diin ng Institute may global collaboration sa international advancement. Kag sa tagsa ka Bernes, kanta si Miss Liza Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it. Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISATU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISATU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISATU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Nabudlayan ka bala mangita sang venue para sa inyo event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sang venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building kag pangitaalang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Real Talk. Philippine Standard Time, it's 32 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik sa gihapon ng inyong programa. This is Hello, Is That You? Real Talk. Kaupod si Heinz. And Sir Gab. Nanamiagi ko, Sir Mabatiag ko. Sir Gab, gumitaw. Kaupod sa gihapon ng aton nga bisita, Wailiwan, si Dr. Raul F. Muyong. Do hindi makumagamba nga bisita si Sir Raul, kaya daw Tagbalay gihapon. Tagbalay sa gihapon. Anyway, sa atong ikaduha nga segment, ang isa sa mga, I think, daw gusto natong puntuhon, para mabalaan sa kadamaan, Sir Gab, no? Kung diin bala naghalin, kag papano nga nakakam up kita sang isa iya ka sang set sang university programs paagi sa partnership naton sa 585 Radyo Pilipinas Iloilo. So it's a good thing because we have Sir Raul, and Sir Raul could really explain to us in brief, no, kung ano bala ang ginhalinan sini, was there a need to really do so and so and so forth. Sir Raul? So, ang history sang aton nga partnership with Radyo Pilipinas, nagsugod sang time pa ni former manager nila si Ma'am Hamulo, Runji? Runji, no? Nagkadto sa aton diri sa ISATU kaga naga pangayo kung pwede kita maka use of frac agreement with them. Kaya that time wala sila sing ilag gyang balay, no? Kaya pagaling nila dira sa original nila nga building sa lapit sa may Red Cross. Nagsaylo naman sila dito sa isa ka private nga property nga naga-rent sila. So they are looking for a government university sa diin sila maka connect, no, partnership through a use of frac. So ang unang pamangkot ko sa iya nga ang sa ISATU gid ka nagkadto. Kaya we have no facilities like we do not offer mass communication, we do not have the Institute of Communication. So wala kami facilities like that. Pero sila
hindi ko maripatan yang hambal sa akon. Hindi kaya sir mabudlay istoryahon. So bali ang connection nakita niya nga daw kahulas kita istoryahon diri sa isatyo, no? So siling ko of course we consider it as an opportunity man sa aton nga kung diri ining radyo ng Pilipinas sa isatyo makabulig siya sa aton curriculum, program, and of course ang through this program mapapalapit naton ang university sa mga tao pagi sa mga radyo mga program naton diri. So it started with that meeting and na-challenge kita siling naman sa tanaw namin ma'am kundi NPD. So nakita naton nga building and nakita naton nga may rooftop kita. But of course isa sa to ka problema man naton was financial, no? Kundi kita makapangita sang kwarta para nga ma-put up ining space nga ini para sa radyo Pilipinas. And of course to justify nga ini ma-put up hindi lang sila diri ma-occupy. Ang PICO, no, ang Public Information Communications Office nga of course I have to admit, no, nga during my term ako gisini create sa isa ka organization, no, kay na look forward ko nga the office is very important kay I was really firm na sining ko pag may mga trabaho like press releases, interview, it's not necessarily the president ang magsabat sa mga media. So may ara kitang public information officer nga mangin voice naton. So ang aton nga plano nga the office of the public information office diri is iputang tapos ang student publications gani, no, ginaano man nato nga diri sa kay student center ini siya, no. So well, we were able to find the money through, of course, Sir Gab was the Vice President for Admin Finance, and we have also the Director of the Planning and Development, that was Sir Napod. We were able to find means kung paano naton ma-justify nga makakita kita sang pundo para mapakayo naton ini kag ma-put up ini nga building or ini nga site or structure para sa Radyo Pilipinas. So we're happy nga it was realized kaga problema pa sa una si Ma'am Hamulo nga wala kami sir budget, so sinama we will provide na gintan-aw ang plan and of course ang budgetary requirements and the board also approved our proposal to have memorandum of agreement with the Radyo ng Pilipinas. So here we are using this facility para mapalapit ang isatyo sa mga tao kung sa diin man sila nagapuyo subong. Actually we're so happy gid nga na-envision nga daan ni Sir Raul during his time nga kinahanglanon gid naton ng Public Information Office sa aton nga university kay as mentioned niya kinahanglanon naton, of course we want to package man ang aton nga mga programa diri sa university. Kag indeed during that time we turn some challenges naman naton diri sa university kay during the time roof deck ini siya mo may challenge kita diri naga-sip in ang tubig, nagabasa dito sa dalom. So with that situation, siging take na nato ng opportunity nga siling ni Sir studyohin nyo be. Galing we have limited budget, but what we did is that gingamit nato ng mga available nato ng mga resources, ang mga pang backlash na gani nga mga iban nga gamit among ging utilize na diri para partly hindi kita matamaan sa aton nga pagdugang sang fifth floor na ni. So nga we're in the diri na subong house ang aton nga public information ang PICO as well as ang aton Radyo Pilipinas. So we just provided sang space nga gina-request ng Radyo Pilipinas nga kung pwede matagaan sila sang among nga space. And ging design gid naton, ging obra naton pagi sa aton nga planning development auxiliary services office nga sa din na maplastar nga ma-accommodate ang total area nga needs ang Radyo Pilipinas as stipulated man sa aton nga memorandum of agreement nga wherein na approve sang board through the initiative man sa ni Sir Raul. I think klaro na si subong Sir Gab, no, Sir Raul. Duwa ni sila gidyagali ang kwan ang prime movers when it comes to the creation, no, sang sinin nato ng mga programa
because absent the vision sa aton nga presidente dati nga si Sir Raul nga mag-create. Abi ko sa una, sir, pagtawag mo to sa kwan. Ang hambal mo, basta may mapa-interview lang sa media. No? And of course, sa continuity sa aton nga presidente Subong, ari na kita, no? Nagaprograma na kita sa Subong nga tion. Fast forward 2025, 2026, ang aton Sir Raul, no? Nga Sir Gab nga entry sa WURI nga for innovation naton nga Hello Is At You nga program, which is also a pioneering program sa aton nga opisina. Nagdaog iya sa World University Rankings for Innovation sang 2025. So dako siya nga portion siguro, no, sa brand reputation sang university. Pero speaking sang brand reputation, Sir Gab, basi kinanglanon mo gid magsabat Sir Raul, ano? Ano ang importansya sa gihapon sang isa ka university radio kung isipon mo, no, kay may partnership kita. Kay I think partly sina hindi malabot sa mga Facebook and all ang radio dial yang 585 malabutan nila, no. So apart from the reach, ano I think ang mga kaimportansya ya sang having a broadcast medium or platform para sa isa ka university just like ESATU. Sige, ako mauna comment. Siguro, dako gid siyang advantage sa having this program in partnership with the Radio Pilipinas. Kay, although in the present technology available, lalo na social media, dapat man ang iyang reach. However, may mga gusto may mga area nga gusto makahibalo sa mga informations. Kag mabalaan kung anong kalatabo diri sa university nga hindi malabot sang social media, wala sang internet connectivity. So paagi sa sining ato nga programa, may mga tawo yang makabalo paagi sa ilang free air paagi sa Radio Pilipinas, paagi sa frequency nga 585 nga sa din ang aton nga mga programa pwede nato mapahayag, pwede nato ma-promote kag mabatian sa aton nga common nga mga tao dito labi na gid dito sa mga malayo nga lugar, no, nga wala sang internet connectivity. Kay amo na gani nga paagi sa aton nga partnership, as you have mentioned, dako gid siya nga mabulig pagid naton nga ma-promote ang aton nga mga activity, kung ano ang aton nga mga accomplishment within the university. May baluan sa aton nga susyudad. Siguro si Sir Raul basi may madugang maganda. Yes, in my capacity as the kag director, kag naging accreditor ako sa isa ka accrediting agency. I have visited kadamo sa mga eskwelahan sa bilog ng Pilipinas, no? And one of the facilities nga ila ginapabugal gid ang ilang radio station. Kay especially kung isa ina ka agricultural university, gina-require ina sa ila development communication, yang ila programa sa makadabot sa mga mangunguma, sa mga fisher folks. So siling ko siguro ang ESATU may facilities man ga-offers kita electronics technology, ga-offer kita electronics engineering, ga-offer man kita sang Bachelor of Arts in Language Teaching. So daw gina-pursue natin nga kinahanglan gid nga may radio station man kita para mapadabot naton sa mga masa ang aton nga mga programa diri sa university. So ginakalipay naton nga through this partnership sa Radyo ng Pilipinas ang aton nga programa sa ESATU mabatian sa mga pumuluyo dito sa mga kaumhan nga wala sila sing infrastructure nga tawag digital infrastructure. Sa subong radyo paghihapon ang ginapamatian sa mga tao sa kaumhan. Kaya ang radyo ya kung magbagyo, kung wala internet, wala kuryente, may di baterya nga radyo. So sige gapon, ma-inform gapon sila sa nagakatabo, no? So mo nga ako mismo sa may radyo ako nga di baterya. Kaya pag mawala ng kuryente, I can tune in sa radyo gapon, no? So importante gid ang radyo kay ini isa ka pamaagi nga mapadabot naton sa kadam-an ang aton mga programa diri sa university paagi sa aton diri nga partnership sa Radyo ng Pilipinas. Tagdugan ko, Sir Hines, before kita mag-break, no? Ang
siguro it was really designed kay lalo na nga we will be offering sa BS Meteorology. Oh. So kinanglano naton ang ma-develop ang atong mga estudyante lalo na in the field sang reporting lalo ko sa mga weather conditions naton. I think this will be also another avenue nga sa diin mapa-strengthen ta pagid no lalibay na gid ang aton nga we will be offering our first batch of BS Meteorology by this academic year 2026-27, and we would like also to thank the regional office through the leadership sa time gid ni Sir Raul no kadamo gid sang mga nabuli gid ni Sir Raul nga sa napadasig ang aton nga release sang aton nga permit to operate. So we are allowed to, although may mga compliances pa kita nga kinahanglanon, but gitagaan kita subong sang authority to operate for the first 2 years. Kaya ang isang comply naton isang faculty requirement nga medyo mabudlay ka pangita subong sang may master in meteorology, but somehow the next 2 years we are very positive nga makadugang kita sang 2 additional faculty para sa aton nga bag-o nga programa. Looking forward siya na Sir Gag without damo, naging excited sa atong BS Meteorology, no. Last time when we guested, no, when we invited ang isa sa mga faculty members naton, kundi ko magsala daw ang pamangkot siya daw halin sa personal hasta sa professional na Sir Gab. So, hello, Philippine Standard Time, it's 46 minutes after 3 in the afternoon. Sa pagbalik naton, ari na medyo seryoso. No? Magkatuntang atong nga regional director kung ano bala ang mga ang atong nga higher education landscape no diri sa Region 6 kag kung ano ang mga challenges so far no bilang isa iya ka regional director sa higher education diriya sa aton sa Western Visayas. Syempre sa pagbalik sa atong programa nga Hello Is That You Real Talk upod sa gihapon si Heinz And Sir Gab. Philippine Standard Time, it's 46 minutes after 3 in the afternoon. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkuluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, 2nd floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Real Talk. Philippine Standard Time, it's 48 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik sa gihapon ang inyong Real Talk. Kaupod si Heinz. And Sir Gabs. Kag siyempre, si Sir Raul. No? Yeah. Aton nga bisita this afternoon sa aton niyang nga tupiko no? On a holiday. On a holiday Wednesday. Sige. So, sa we have mentioned nga, toto kita sa regional level. No? Yes. We have understand nga si Sir Raul, you were here since November, Sir Raul, no? So, na-assign sa DRI, nabalik sa DRI sa region as the regional director. So, I do believe, lain man niya ang scope sa national nga level, but you're now in the region. So, what are the pressing challenges kanina atubang subong sa aton nga region in terms of sa aton sa educational sector, as well as how university could still maintain and could be globally competitive, but yet serving sa aton nga local community, Sir Raul?
salamat sa pamangkot, Sir Gab. No? Sa Region 6, Western Visayas, we are having a total enrollment of 274,456 students for academic year 2025-2026. The sector faces a lot of challenges. So isa sa mga panghangkat subong amo ang economic barriers and of course tuition hikes sa tungod nga nagkataas na subong ang presyo, no? Especially nga ari kita subong sa we call it crisis na tungod sang kakatabo sa Middle East. So hindi ta mapunggan nga nagkataas subong ang mga palaklon in terms of the rising cost of education. So damo ng mga universities ang nag-apply to increase the tuition fee, mga private HEIs, pero sa subong wala pa naman sila ma-actionan because we are waiting pa sang memorandum guidelines from the central office. Doon nga istoryahan na namon inang regional inflation rate nga pagabasihan nila, no, sa ilang increase sang tuition and other fees. So there will be a time we will be finalizing or we will address those mga requests sa mga HEIs, especially the private higher education institutions. Sa atin naman nga state universities and colleges, doon nga libre ang tuition fees, libre ang miscellaneous fees, pero problema gyapon sa mga kabataan ang affordability, no? Kay despite sang government subsidies, may arap pa silang gastuhan like sa ilang mga boarding houses, mga libro, plite, internet subsidy or any ibang pagid nga mga galastuhan. So may ara nga nag-avail sang tertiary education subsidy pero hindi enough. So amo na nga panghangkat gid ina sa mga estudyante kag sa aton mga universities. Ay kaduha nga panghangkat siguro is the skills mismatch and industry alignment. So importante ini kay ang mga curriculum naton ginatinguan naton nga naka-align siya sa kinakinahanglan sang industry. So dapat the programs that we offer is aligned with the needs of the industry. So curriculum relevance kinatanaw na ginatinguan na subong sang aton agencies ang Commission on Higher Education nga ang tanan ng mga programs naka-align sa industry needs. That is why ang mga technical panels naton sa CHED may participation ang industry. Even sa curriculum review sa mga universities, ginakinahanglan gid ang industry. Kaya ang atong mga programa dapat magkasabat sa kinahanglanon sa mga industries diri sa atong region kag sa bilog man nga Pilipinas. So may mga technological gaps man, no? Isa nga sa mga challenges man naton. So just last other month, nag-host kita diri sa CHED Race 2026 sa diin gyud istoryahan ang integration sa artificial intelligence sa aton mga curriculum ug sa aton mga programs. So isa ka mga pangangkat sa aton mga universities kung paano naton ma-integrate ang artificial intelligence and data analytics sa aton mga programs during that summit here in Iloilo. Nagpirma ang mga university presidents ang isang commitment na they will integrate artificial intelligence sa aton mga university operations, sa aton mga curriculum. Then of course ang regional research and development and innovation. Mga state universities kinahanglan na mag-align ang ilang research, development and innovation with the programs sang region man. So of course how to address sa mga problema natin sa mga natural resources, mga textiles, geology and fisheries. So dapat naka-align siya. Ang isa pagit ka mga presentation natin ang mga faculty natin. Of course there is a dearth of qualified faculty during sa mga evaluation sa mga universities kag mga colleges nga nag-apply to open a program.
isa sa mga challenges kidang institutional requirements ang commission amo ang core faculty, no? Damo hindi makamit sang requirements ang program sa core faculty. Ang mga institutional requirements isa gid kapangangkat sa bilog nga Pilipinas amo ang requirements ang guidance counselors, registered guidance counselors, kag ang mga librarians naton, no? So amo muna ang mga panghangkat naton sa mga eskwela, sa mga universities, sa mga colleges nga propose to open a new program. Kag i-ano ko na lang sa Hines and Sir Gab na the regional office mag-umpisa na sa pag-monitor sa mga universities and colleges still sa region. In fact, starting sa March 23 may nakaschedule na nga i-monitor ang mga programs na gina-offer, no? To assure nga ang CQI, continuing quality improvement, ubraman, kinasunod man sa mga universities kag mga colleges. Kati, once nga na-issuehan na sila sa government recognition o kung sa mga state universities sa local colleges natin, na-issuehan na sa certificate of program compliance, dapat i-sustain nila ina nga quality, no? Hindi sila nga after sa pagbato nila sa COPC o kung government recognition, nadula na mga faculty nila na gin-present during the evaluation. So to monitor, to make sure na they sustain the quality, the compliance, the minimum requirements ng Commission on Higher Education, we are required to conduct monitoring sa tanan nga program. So malawit ini nga trabaho, but of course we'll start na subong tungod sang bag-ong memo nga we have to be prudent in our expenses. So silin po unahon na naton ani sa syudad para nga hindi kita magastuhan sa gasolina o kung sa magatong sa aton nga mga salakyan. So mag-start na kita, no? So amo na, no? Ang isa pagid ka mga panghangkat mo ang internationalization and quality assurance naton. So ang mga universities, of course, we have some challenges on our global mobility, no? Ang mga student mobility naton due to incompatibility sa mga program naton and structures sa mga universities outside the country. So every time na may mag-abot sa office ng mga request for student international internship abroad, tanaw gid naton ina nga mga documents, no, nga kung compliant sila para nga when our students are sent abroad para mag-undergo sa ila internship in place ang mga MOA, no, in place ang mga MOA naton. So amo na mga panghangkat kag sa isa ka pamangkot ni Sir Gab, paano mga universities natin will remain competitive globally while serving the local communities. So siguro ang ating universities din sa region will adopt the local approach, balancing international academic standards with direct community service to remain competitive and relevant. Paano nila inihimuon? So, isa among pursuing global rankings and accreditation. So, nabatian naman natin ang mga QS, no, ang mga THE. So, nagkakalipay kita nga diri sa region natin, tamo sa mga universities nga na-include na sa listahan sa mga global rankings. And especially sa QS World University Rankings, mga THE or WORI. Then, ang sustainability nato, no? So, may mga Times Higher Education Impact Rankings man kita. Ang ginakalipay ko gid nga ang ISAT University, na-include na sa THE Impact Rankings, no? Further commitment to the United Nations Sustainable Development Goals. Ikaduha, ang pag-strengthen sang local research and innovation. We say local, dapat unahon natin ang aton nga region diri, no? Kung magkanda kita sa research and innovation, tanaw natin nga it is also aligned sa kinakinahanglan sang aton nga region. So para nga ma-strengthen natin, of course, ang research to revenue dapat itagaan na emphasis sa mga universities. So we are encouraging our universities to move beyond publication by building system that translate research into startups and tangible solutions for local problems such as climate resilient
flood management and environmental governance. So kinahanglan mga startups naton and hindi na siya will remain as a startup or spin-off, no? Dapat makita na natin siya, gina-emphasize ko pirmi, ini mga products ng ating research, tani makita na natin ina sa mga supermart, no? Ara na sa market, kag may income ng university, and we're happy nga ang ISATU nag-earn naman sa mga isang income tungod sa ila products ng research, no? Then ang community rooted extension program. So kinanglan magawa na kita sa konsepto nga gift giving, mga sporadic nga mga extension program, no? So kinanglan ang atong mga extension program nakahatag sang impact sa aton nga mga beneficiaryo. Kaya we have to do the need analysis. Pagkabalo naton nga munang kinanglanon nila, we do the intervention, we conduct the skills development or whatever. Then after a year or 3 years, we will do an impact study. Kung we were able to make a difference in the lives of our clientele through our extension program, then we could see nga naging successful in aton nga programa, extension program. And number 4, of course, to become global is modernize the curriculum and learning pathways. So we have a program on flexible learning, no, sa aton nga diri sa mga universities, and we are now starting the orientation on the expanded tertiary education equivalency and accreditation program, or gitawag nato nga ATEAP. Kaya sa region naton sa tunot nga wala gid sig isa ka provider sa ATEAP sa region, but we started the orientation last week, and isa ka commitment naton nga ang mga state universities and colleges na may potential nga maka-offer sa ATEAP, dapat buligan sa commission para nga maka-offer sila sa ilang mga niche program. Kag ang Region 6, may ara kita nga mga universities and colleges nga maka-open gid sa ATEAP. And of course, ang open distance learning, no, UDEL. No? So, we are also promoting this, and we are looking forward nga ang mga universities sa region makahatag man o kung maka-offer man sila nga pathways. Then ang AI integration, of course, importante ina, no? So we are looking forward. After the CHED Race 2026, during our monitoring, makita na natin yang AI is now integrated in the curriculum and in the operations of our universities in the region. Kaya we have to address, no? I mean, we have to make to take note nga ang industry subong, they are also AI driven. So let's support the digital transformation nga gina-promote sang CHED. So, thank you so much, Sir Raul, for giving that information. So, indeed, kadamo gid man, no, sa mga challenges that we encountered diri sa region. As you have mentioned, actually, ang faculty gid yang requirements. In fact, we have been publishing a lot of items, pero gamay ang takers or gamay ang qualified applicants. With that, may ara kitang continued support nga gina-provide mga scholarships sa gihapon nga available para somehow makapacitate nato ang mga faculty sa mga university. In terms ng capacity building sa mga faculty, damo kita proyekto sa CHED, no? So, you may be familiar with the CCAP, no? Ang scholarship natin sa CCAP. So, damo na to nga mo na aprobahan sa region. So, gina-encourage natin ang mga faculty natin nga mag-apply sa CCAP. And of course, sa project husay naton, may capacity building kita sa mga faculty. In fact, diri sa Region 6, duha ka project ang na-approve na sa commission. And of course, one is the diploma in teaching naton sa West Visayas State University. Kag may ara man kita sa ISOFIS na gina-approve man ng AI Integration in Fisheries program nila, no? So we are hoping ang iyasang ISATU ma-aprobahan man sa husay project. And there are a lot, no? We have one also in UP Visayas nga husay project na aprobahan sa CHED. And we are hoping universities in the region maka-apply man sila to be a delivering institution sa mga project husay sa CHED. So damo kita programa sa CHED nga nagacapacitate sa aton nga mga faculty. So may next batch pa man sang sikap nga scholarship. So ang wala pa man ka-apply,
ara na sa Facebook sang CHED, no, for the next batch. Apply ka mo kay we need to capacitate our faculty. May isa pa kita subong gina-discussan, gina-proposable para sa DIRT sang mga guidance counselor, na-discussan na namin sa Commandcom and i-agenda man ina sa Commission in Banks next week. So we hope nga ma-release na ina nga guidelines para nga ang mga DIRT sang guidance counselor, especially sa Department of Education, sa Basic Ed, ma-address man naton. So, we have a lot of opportunities sa mga faculty naton nga maka-avail sa mga scholarship sa CHED, kag sa project husay naton sa CHED. Kung mga pagpanghangkat lagali Sir Gab, no, namin ni kay this is a regional perspective na ginatag sa aton sa regional director. Coming from haligid sa aton. Coming from the horse's mouth giniya, no. Amuning mga pagpanghangkat nga ginatubang sa aton nga higher education diri sa Region 6. Anyway, we know that you have a lot of questions mga abyan, so you could still send your questions sa aton nga mga social media pages, or you could you actually have to choose, no, whether diri sa Radyo Pilipinas Iloilo nga page or dito ya sa aton sa ISAT University. Sa pagbalik naton, pamangkuton ta naman ng atong mga leaders dire, no, kaupod ng atong presidente kung ano ang vision forward, no, pag-abot ya sa Commissioner in Higher Education kag sa perspektibo ya sa mga universities diri sa region. Philippine Standard Time, it's 6 minutes after 4 in the afternoon. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAT-U Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISAT-U sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISAT-U uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Real Talk. Philippine Standard Time, 7 minutes after 4 in the afternoon. Nagabalik sa gihapon ng Hello ISAT-U Real Talk. Kaupod si Heinz. Kag Sir Gab. Kag siyempre ang aton nga ginimbita subong. Our special guest, Liwan, kundi si Dr. Raul F. Muyong, the Regional Director of the Commission on Higher Education Region 6. Diri kita ya, Sir Gab, no, sa istoryahan na isang ways forward, vision, no, para iya sa komisyon kag sa aton niya sa mga universities. So, Sir Raul, we would like to throw this question to you, sir. Ano ba kung makahatag ka, sir, sang advice sa mga universities nato, no? Especially sa nag-aumpisa na, sa mga nakaumpisa na, lalo na sa mga leaders nato, no, nga may ara. Ano posible ang mga advice naton sa ila, sir? Karami isang question mo daw, ano lang siya, kung itong mga question mo lang gina-throw ko sa during the search for president. Kung magdanda ako sa panel, no? Ang feedback sa company is the hardest question naghalin sa ako, no? Anyway, sa mga emerging leaders, no, diri sa region, sa mga university leaders, may plan to become university presidents, o kung bisan middle level managers, no? Ang landscape subong nagademand nga we have to shift from a traditional administration towards a transformative, local, and data-driven leadership. In-emphasize natin ni Permi nga our decisions should be supported by data, Permi, no? So based on the recent reforms sa aton sa achieve agenda ni Chair Agrupis, may mga strategic advice kita nga ihatag sa mga emerging leaders. Number one is, of course, emerging leaders should be a champion of digital maturity. No? Mean to say, they have no other way to go but to embrace the digital age or the digitalization. So it's not a reason nga tigulang ka naya, hindi ka naya mahilig magamit sa mga digital infrastructure or digital gadget.
So kinahanglan gid mo because if you are a leader, you should now aim for digital maturity where institutional systems, admission, academics, and student records are fully unified. So kinahanglan na natin so gina-develop ang mga system sa buong. Then leader I had of course pinigiliwat-liwat during our leadership training, no, during the PhilHex. Phonetic leadership. Importante gini, no? And the human-centered leadership. So, ang mga emerging leaders sa buong are encouraged to use phronesis, no? Practical wisdom to navigate complex or public sector reforms. So, kinahanglan sa mga emerging leaders sa buong, importante ang soft skills. No? Soft skills matter. Yun ang mga teamwork, communication, leadership, no? Of course, ethical judgment, and the courage to foster psychological safety, no? Sa mga while you will become a leader. Then consider your faculty members or your employees as your partners in your work. Hindi na sila mga robot, no? Partners natin na sila sa trabaho. Kaya without them, we cannot accomplish our goals in the university. So, kinahanglan, we have also to be faculty-centered and student-centered or employee-centered. As what I have said kaina, being a servant leader, you have to give priority. Ang goal mo is people first, no? That is service above self. So, meaning you have to suffer or sacrifice because of the people, because of your students, or because of the employees, or because of our clients. So, isa pa, when you come up with an institutional plan, it should be a long-term strategic plan. Hindi lang during your term as president. So, dapat beyond, no? A 10-year development plan kay to have a continuity sa program natin sa university. Kasi kung kaisang problema natin, pagbag-o sang management, sang leadership, magbag-o man ang plano, no? But if you have a long-term development plan, whoever sits as president or sa isa ka university, i-continue ya. So, isa tiyo gani, 2030, kita nga mong vision yan, no? So, siling ko sa una, that is a very ambitious vision for the university, but it takes a dream to accomplish something. So kung hindi natin siya ma-accomplish, then we have to revisit, no? But at least there you have a plan para sa inyong university. Then what else will I give, no? Sa mga emerging leaders, importante ang integrity and accountability. You have to lead with integrity and accountability. With the implementation of course, mga new procurement act natin, damo subong mga bagong lawi, emerging leaders must emphasize transparency, accountability as shared responsibilities across the entire system sa university. So, kinahanglan natin as leaders, we have to lead by example. We have to walk the talk, no? Because if you are a leader, do not just tell your people what to do, but show them how to do it. You should be the first, no? Kaya para nga ma-accomplish ang goal. So very important ang integrity, ang accountability, honesty, no? Kaya it's really mga attributes ila sa mga atong mga leaders. Sa subong damo kita problema about mga corruption sa aton diri sa Pilipinas. Kung isa pa kita sa ila, magdamo na sila. Magdamo na kita, no? Sige, emphasize ka pero sa akong mga lectures, na be a lotus, no? You have to be a lotus na bisan isa ka lang ya sa lamawan, at least may isa nga nagatindog na honest nga leader. Leader na may integridad. Leader na makatibang sa mga tao squarely, no? With the heads up na I have done my
work. So, for those emerging leaders, well, you have to prepare, you have to prepare all the kinds of pressures, no? Hindi ka magpara daso-daso maging leader kung hindi ka if you are not mentally ready, you are not psychologically ready, of course, emotionally ready, tanan-tanan, no? Well, educationally, bala natin, they are all qualified. But of course, emotionally, mentally, physically, importante na, no? Kaya ang health natin is important man, no? So, ang lang pasas ka pirmi, ang apat ka H, ang head, no, natin, where we have the cognitive, no, ang kaadam natin, ang heart natin, no, that is emotion, no, you have to consider the emotional things. Your hand, no, the skills, no, the leadership skills, and of course, the last H is the health. Paano ka makalead kung masakiton ka? No? Importante na you have also to give time for yourself. You have also to give time for your health. So, don't forget the maintenance. Don't forget the regular check-up. No? Kasi, you as a leader, you have to be healthy and to be able to perform our job. Siguro mo na Sir Hayes ang ma-advise ko sa emerging siguro, leaders. I think all have been said ni Sir Raul. And ako I would like to really manifest kag I want really to thank Sir Raul na nagiging great influence siya in terms of my leadership. I was privileged to work under his administrations kag somehow because of nakita ko pala siya mo lang balakin ng walk the talk. So kaya nakita ko ya how his leadership being implemented rin sa university. I think the best thing that we have really is kung ano ginahambal naton, panindugan naton, no? So kag siya mention ang kabuhi ni Sir Raul bilang a leader, a great leader in these institutions has really has a great part also in myself personally. Nga nagiging president ako kag somehow isa man sa guro nga nakita niya sa ako nga somehow ging entrust niya man ang university, ging buligan niya man ako to prepare on this leadership, no? So sa aton nga university. Doko lang kung gidang isa ka oras mga abyan sa mga discussion pwede medyo Kadamo gid Sir Hayes. Kanami ako I provided of all the daw kinahanglan ta additional session in the future. Siguro sir malisensya na kami kita. May next session kita. Oras Imunta series. Oras sa subong mga abyan, it's 17 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Wala nakikita tempo. Pero overtime na, no? Pero ginatamyaw lang nato ng mga nagapamati sa aton subong. Kadamog sila ng mga faculty members, mga alumni nato, no? Nga nagapamati kag iba pa da nga naga pamatigid sa aton sa 585 Radyo Pilipinas Iloilo kag nagalantaw, no, sa aton nga mga social media pages. Ang last portion ta will be the rapid fire. Hindi tagid niya pagpasugtan, no? Nga hindi si Sir bagsabat sa atong mga rapid fire questions as part of our wrap up, no, sa atong programa nga Hello is at You Real Talk. So Sir Raul, rapid fire questions. Answer as fast as you can. Sir Gab, upisahan ko na. Oh, sige, Sir. Morning fuel, kape, tsaa, or adrenaline? Coffee. Okay. Sa student vibe, sir, sang una sang estudyante ka, gapungko ka sa una, or ikaw ang tipo sang estudyante nga sa likod gapungko? Tungod nga putot ako, sa una ito pirmi. Kaya yung bintaha sinaya kung sa una ka, mabatian mo gid ang kaming lecture sa maestra. May advantage ka sa front na gid kay because of my height. Local price, Raul, kung may bisita mag-abot sa Iloilo City, ano ang delicacy nga i-offer mo gid? Patchoy. Wow. Okay, office jam. Pagsulod mo, sir, sa opisina mo, assuming mo bisita kami liwat, kung may mabatian kami mga music, ano na siya, sir? Love story. Wow. Okay, last question, mga abyan, for our rapid fire questions sa ating nga dinapit ka bisita. Sir, ano ang imo goal? One word lang. Kung may ara kang wish para sa mga estudyante sa Region 6 sa Subong nga tuig, ano ina siya? One word. Kinanglan one word, no? They have to be serious in their studies. So kinanglan seryoso sila.
seryoso dapat. Alright, mga kaabyan, napalakpakan natin ang atong bisita sa mga hapon. Waay Liwan, ang atong niyang Regional Director sa Commission on Higher Education and the former University President, the first University President sa atong niyang university sa Iloilo Science and Technology University, Dr. Gabriel M. Salisri Jr. Kaya siyempre, Sir Gab, thank you so much for making time also nga makaabot sa atong programa nga Hello Isat You Real Talk. Yes, ang aton nga Regional Director, Dr. Raul F. Muyong. Madamo ganyan salamat, sir, sa pagig-upod sa aton nga programa diri sa Real Talk sa Hello Isat You. Salamat. So sa liwat mga abyan, sa dasong nga episode, bantayan nyo naman, naghalin na mismo sa aton Regional Director kay sa presidente naton sa aton university. Himuon ta ni series guro, no? Kay doging kulang kita sa tempo, kay nagapangayo kita pasensya no, sa Radyo Pilipinas because nag-extend kita gawa. Anyway, sa next nga mga episode sa aton nga Hello Isat You Real Talk, bantayan nyo ang mga masindukot pagiging mga discussions kag istorya, no? Siyempre, diri lang sa Hello Isat You Real Talk. Kaupod siyempre pa si Heinz Kag Sir Gab. Philippine Standard Time, it's 20 minutes after 4 in the afternoon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential